Tignan nyo oh, bakit kaya napatulog si Herlin Budol sa picture na ito? So, ano kaya ang nangyari sa kanya? Bakit siya napatulog at nakapikit yung mata niya? Kaya, in this video, pag-uusapan natin ang 5 possible reasons kung bakit todo napagod si Herlin Budol sa kanyang mga training and preparation. Marami talaga ang naloka sa picture na ito na tila parang nahimatay si Herlin Budol. Kaya titignan natin kung bakit nga ba na napapikit yung mata niya dito sa picture na ito. And nakita niyo naman siguro sa caption ni Sir Wilber Tolentino na sobra talaga ang stress kapag sumasali ka sa national pageants kagaya ng Binibining Pilipinas or pati na rin sa mga ibang pageants such as Miss Universe or Miss Universe Philippines, Miss World Philippines at Miss Philippines Earth. Kaya pag-uusapan natin ang 5 possible reasons kung bakit exhausted si Herlin Budol sa picture na yan. And talagang hindi natin may iwasan yung mga ganitong scenario. So, without further ado, let us now start with the first reason. Ang first reason is pagdating sa financial. So, ang issue tungkol sa pagsali ng Miss Universe Philippines or Binibining Pilipinas ay dapat meron kang capital. So, iba pa yung babayaran mo sa registration, iba yung babayaran mo sa glam team, iba yung babayaran mo sa mga gamit mo, tapos yung travel expenses mo, yung gas, yung pagkain mo, yung food. Tapos kung saan ka titira. Ang dami-dami mong babayaran. Tapos iba pa yung mga designers. So iba na naman yung babayaran mo sa national costume, iba na naman yung babayaran mo sa swimsuit. Yes, kasi syempre magsusukat ka kung ano yung best swimsuit para sa photoshoot mo. Pero syempre yung mga ibang swimsuit na pictorials ipaprovide ng Binibining Pilipinas. But syempre kailangan mo talaga na magkaroon ng spare. And then yung designer mo sa gown. So, o di ba? Very magastos sumali sa Binibining Pilipinas, as in to the highest level na pati yung investment funds mo is mauubos, tsaka yung emergency funds mauubos na talaga kapag sasali ka ng mga national pageant, o di ba? Number 2 naman is yung sa training. Yes, maliban sa events nyo is all about sa training. It's because dapat if you're going to participate in a national pageant, dapat rehearsed ka na, meron ka ng training. Tapos hindi pa yan nagtatapos kapag sumali ka na sa national pageant. Tuloy-tuloy yung training mo. So usually ang training takes about more than 8 hours a day, pwedeng 12 hours a day, depende kapag wala kayong events sa pageant. So dyan kayo nagkakaroon talaga ng exhaustion. So pagod na pagod ka, but wala kang choice dahil you need to be competitive. Ayan. Kaya kapag nagte-training ka, it takes 3 to 6 months, mga ganon. Or yung mga iba nga umaabot ng 2 years, 3 years. Ayan. So training talaga is really an important na preparation para sa isang candidates na sumasali sa isang national pageant. Kasi parang Olympics yan. Kaya dapat paghandaan mo mabuti. You must be perfect or nothing. So ganyan talaga kapagod ang nararanasan ngayon ni Herlin Budol. Number 3 naman is yung mga events. So apart from training, meron yung mga events. So dapat handang-handa ka sa preparation. Dapat as early as 3 a.m. or 4 a.m. gising ka na because marami kayong events na pupuntahan, iba yung travel time, tawag dito kung saan yung venue. Syempre i-allocate yan, i-organize yan ng events coordinator or yung operations manager ng Binibining Pilipinas sa mga events. So ayan, depende sa time, depende sa place. So puyatan yan and hindi ka pwedeng mag-inarte. Kaya nakakapagod talaga yung mga events na sasalihan mo, yung mga i-attendan ng mga candidates dahil it really consumes time, effort, energy, at syempre, di mo may iwasan, mapapagastos ka talaga. Mapapabili ka sa mga souvenirs, mapapabili ka sa mga kung ano-anong pwede mong makita na pwede mong dalhin pabalik, o di ba? So events is also
an exhausting na consideration kapag sumasali ang isang candidate sa national pageant. So yes, events, parang as in, hindi ka pwedeng mag-say no. O diba? Kasi kapag hindi ka nag-attend ng isang event, baka yun yung isa sa mga reason kung bakit baka hindi ka mapasama. Parang grades yan na para to qualify na semifinals ka, dapat complete yung attendance mo. O diba? So yes, events nakakapagod yan. Tapos, yung number 4 na ba? Events. Yung next naman is all about yung sa pressure sa social media. Yes, Herlin Budol is by far the most popular candidate sa Binibining Pilipinas. And lahat ng post, ang dami-dami niyang likes, ang dami-dami niyang shares, ang dami-dami niyang comments. Ayun. Pero naghihinayang lang ako sa mga ibang parang mga pakulo na kung saan magkakaroon ka ng award sa Manila Bulletin, sa Philippine Airlines, medyo hindi siya masyadong nagtatap. Iba yung candidates na nagtatap. So, asa na yung mga fans? Yun yung isang pressure, no? Kasi parang nahihigop ni Herlin yung kung ano-anong positive pressure, negative pressure sa social media, ang daming mga comments na nagdidictate sa kanya, and yung the power of fans, kung minsan meron silang power na pwede nilang i-influence yung mga organizers regarding yung level of popularity mo, yung competency mo, tapos yung iba na fans na may mga connections sa mga stylist, ayun, pwede silang magbigay ng suggestions, reaction, or kung minsan below the belt kasi ang mga sinasabi, kaya kung minsan napapressure ang isang candidate sa pagsali ng isang pageant. So, yun din, nakaka-pressure, additional psychological na eme-eme yung mga ibang negativity sa social media. So, yan din ang nakakapagbigay ng stress kay Herlin Budol na di ba physically exhausted ka na, tapos meron pang emotional na eksenang ganyan. So, talagang mapapagod ka physically and emotionally. So, yan yung mga considerations, and ang possible na panglimang consideration is yung dapat makapag-place, o diba? Kasi you are dealing with veteran candidates. There is the power of intimidation. Kapag nalaman mo na yung kakompetensya mong candidate is a pageant veteran, nanalo na siya sa international pageant, nanalo na siya sa ibang national pageant, merong pressure. So, kay Herlin Budol, tsaka yung sa team ng manager niya, sa management team, glam team, may pressure talaga. Lalong-lalo na kapag well-experienced ang kanilang katunggali. So, there are several candidates na kasama ni Herlin Budol na talagang nakikita mong malakas ang laban. So, 4 lang ang corona, pero ang dami nilang malalakas na contestants. Merong mga returnees na kasama din ni Herlin Budol sa kanyang same na pageant camp. So, nakita niya kung paano sila nag-improve, hindi lang sa pasarela, kundi sa Q&A. Ayun. So, as in, grabe, yung pressure sa kanya is all about yung sa preparation lahat na. Kaya, parang there is an intimidating factor. Kahit na hindi natin, aminin, yung iba, kasi nga, it's because of ego or pride, but then, may kita talaga na may intimidation factor. And then, ang pang-6, o diba? Ito ang pinakamatindi. Kasi dito siya nababash, yung all about sa Q&A preparation. So, it will fall on the mental pressure. So, nakakapagod talaga mentally or intellectually kapag you are preparing for a certain competition na it deals with the way you express yourself, the way you organize your thoughts, the way you answer questions in a systematic manner. So, dyan yung pinaka nakakapagod na part, because kapag napagod yung utak mo na mag-function because ang daming information na nasagap mo, mapapagod ka talaga. You need a rest para ma-rejuvenate ang inyong brain cells, ma-rejuvenate ang iyong critical thinking skills. So, sa part ni Herlin Budol, dito siya nagkaroon ng pressure talaga. Wherein, okay na siya. Napatunayan niya na, nag-transform na siya, yung training niya is talagang pinatunayan niya na magaling na siya sa pasarela,
meron na siyang stage presence, meron na siyang experience sa hosting. But then, the way she answer questions, dito siya nagkakaroon ng pressures. Social pressure, it's because halos lahat ng comments, ang sinasabi sa kanya is, tignan na lang natin sa Q&A. Halos nasa kanya na lahat. Pero let's see sa Q&A kung paano siya sumagot. And then, medyo marami ang nagpupush pa sa kanya na why don't she try na mag-English? Pero yun nga, mas prefer niya ang mag-Tagalog kasi doon siya mas comfortable. And of course, nasa Pilipinas tayo and wala namang masama kung mag-answer ka sa Tagalog. For as long as nasa bullseye yung gusto mong i-express sa questions na ibabato sa'yo. So, yan yung mga 6 na possible reasons, hindi lang 5, kung bakit napatulog si Herlyn Budol sa picture na yan. Kaya, yes, we are, syempre, mag-pray na lang, especially sa mga core fans ni Herlyn Budol na mag-prayer vigilance. O, diba? So, for me, my final prediction for her, if she will do well sa Q&A kapag nakapasok siya sa top 12, yes, Miss Grand International ang pwedeng crown sa kanya at nababagay sa kanyang crown. Yun ang pinakabagay talaga sa kanya, Miss Grand Philippines. So hoping mas notch niya yung crown na yon sa kanyang first attempt, because this will be her first or nothing na pageant. First and last, kumbaga. Yun. So, that's it guys. For more updates, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko. And yes, mag-comment down below lang kayo kung ano yung nafe-feel nyo na parang pwedeng makamit ni Herlyn Budol. So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.